Tina, saan ka pumunta? Tumulong lang ako. Sa isang tao. Tina, may para sa iyo ako. Ang dalisay kong, maganda, mabait na Tina. Pangako kong mahalin, at ahalagahan ka, habang buhay. Naku po. Pakakasalan mo ba ako? Sabihin mong, nga, Pakakasalan kita. Sandali. May para rin sa'yo ako. Bigyan mo lang ako ng saglit, ha? Sa palagay ko naiwan ko rito. Nanonood ako. Nang iwan mo ko. huwag. Huwag. Putulin siya. Ipakain mo sa isda. Pakiusap. Huwag mo akong saktan. Ayos ka lang ba? Jesus. Ikaw pala. Ikaw ang sumagip sakin. Pakawalan mo siya. Akala ko, mamamatay na ko ron. Tapos bigla kang sumulpot. Parang himala. Teka. Huwag kang matakot. Anghel. Para lang sa taksil ang kamatayan. At ikaw. Ikaw ang kaligtasan ko. Pakawalan mo ko. Ngayon din. Sa'yo naman ang buhay ko. Kung hindi to sapat para magtiwala ka. CJ. Barilin mo ko. Siraulo ka talaga. Ina, mahal, nandito ka ba? May boyfriend ka talaga. Nakapropose lang niya sa akin. Kaya mas mabuti. Tina? Tina, anong ginagawa mo diyan? Buksan mo. Lumayo ka sa akin. Nakakasuka ka. Hindi Papaalwan ko ang buhay mo. Tina, naririnig kita. Anong nangyayari? Tina, buksan mo ang pinto. Nagsusuot ka na ng thong sa simbahan. Dapat ba akong magselos sa Diyos mo? Wala kang pakialam. Tina. Ayos ka lang ba? Wala akong baluktot na pagnanasa tulad mo. Hindi ako susuko. Sa halimaw na tulad mo. Gusto mo bang mamatay? Umatras ka. Ligtas ka na.
Habang nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Ibigay mo sa kanya lahat. Ang buong koleksyon ng verses. Nadala ako ng emosyon. Masyado akong agresibo. Ang mga babaeng tulad mo ay nangangailangan ng pasensya. Maghihintay ako hanggang sa gabi ng kasal natin. Parang may problema ako. Nakipagsapalaran ako sa maling tao. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang tatay ko ang may-ari ng lungsod na ito. Walang makakagalaw sa akin. Kailangan kong umalis dito. Siyempre. Atay? Anong ginagawa niya sa simbahan? Bakit pa ang amoy? Tina? Nababaliw na ba ako? Pakakasalan mo ba ako? Pakakasalan kita. Hindi, Tina. Pumayag kang pakasalan si William. Huwag mong hayaang. Silang lahat ng demonyong iyon. Nasaan ka buong gabi? Nasaan ka buong gabi? At bakit suot mo ang singsing? Kakakasal ko lang. Ikakasal? May tinatago ka bang? Lalaki? Martin, huminga ka. 22 na siya. Hindi dos. Maligayang bati, Tony. Anong trabaho ng lalaking ito? At taano natin? Siya ay katoliko rin. Magkaklase kami noon. At nagkita sa simbahan. Sigurado ka ba dito? Anak kita. At kailangan kong malaman na hindi mo. Sinasayang ang buhay mo sa isang palpak. Huwag mong hayaang kahit sinong lalaki ang sumira sa plano ng Diyos para sa iyo. Tatay, sigurado ako. Diyos ko! Don Carlo, anong ginagawa ng ulo ng sindikato sa bahay ko? Narito ako para pakasalan ng anak mo. Walang gusto ng gulo dito. Umalis ka lang sa bahay ko. Ginoong Martin, ito ay pera at titulo na 5 pribadong isla, 12 dosenang shopping center, 50 mansyon. Lahat para kay Tina. Pagiging mapagbigay lang. Tanggapin mo ito. Ang magiging biyenan ko. Ako ay taong makadiyos. Hindi ko hahayaang mapangasawa ng anak ko ang isang mamamatay tao. Kulang pa. Colton. Isa pang $100 milyong. Direktang ililipat sa simbahan ni Martin. Regalo lang sa kasal para sa bagong pamilya ko. Hindi, tama na. Tigilan mo na. Akala mo, ang pera mo ay makakabili sa akin. Hinay-hinay, baby. Gusto lang kitang pakasalan. Kapag akin ka na, ang mundo ay sayo. Huwag mo akong hawakan. Anak ako ng Diyos. Wala akong kailangan. Lalo na sa isang halimaw na tulad mo. Anak ng Diyos, may nakalimutan ka. Sa bahay ko, dasal na babae. Kailangan mo ba ito? Para sa susunod mong kumpisal. Tina, sa iyo ba ito? Bastos ka. Kapag ikinasal na tayo, pupunuin ko ang aparador mo ng damit panloob na magpapapula sa'yo.
Alagaan mo siya, ama. Sa loob ng 7 araw, babalik ako para pakasalan siya. Kasama ang lahat ng yaman ng mga Carlos. Ano ang gagawin natin? Narinig kong marami siyang pinatay. Noong nakaang buwan, kaya nagpula ang daungan. Mamamatay ako bago ko payagan. Ang anak kong magpakasal sa isang mob boss. Mas gugustuhin ko pang harapin ang Diyos. Tatay, pakakasalan ko si William. Bukas, kung kailangan. Konektado rin ang pamilya niya. Baka maprotektahan tayo nila. Kung mapoprotektahan ka niya, iyon lang ang mahalaga sa akin. Teka, Tina, gusto mong magpakasal tayo? Asa? Ang galing. Sasabihin ko na sa tatay ko. Sage, bye. Ang kargamento sa East Coast ay akin. Mamatay ang sinumang humawak nito. Tatay, dahil sa ina ni William, hindi nagpakita ng pagmamahal si Don sa kanya. Itinuring niyang estranghero ang sariling anak. Itay, alam kong hindi mo ako nagustuhan kalanman, pero ikakasal na ako. Gusto kong nandoon ka sa aking kasal. Busy ako. Ito ang imbitasyon. Magiging napakahalaga nito para sa akin. Kung pupunta ka. Siya ba ang iyong nobya? Itay, kung hindi ka makakapunta, naiintindihan ko. Sa totoo lang, pupunta ako. Seryoso. Anak, Itay, alam kong nagmamalasakit ka. William Mancini, tinatanggap mo ba si Tina Grace bilang iyong asawa, sa sakit at sa kalusugan, sa kayamanan at sa kahirapan? Sigurado ka ba? Ang lalaking humahabol sa akin. Isa siyang halimaw. Baka dapat na tayong umalis. Pumunta sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala, Sinta. Ang aking ama ang pinakamakapangyarihang tao. Sa Amerika, poprotektahan niya tayo. Inatanggap ko, Tina Grace. Ngayon, maaari na ninyong ipagpalit ang mga singsing. sinisimulan na ang kasal. Nang wala ang totoong nobyo. Iyon ay bastos. Itay, ano ang ginagawa mo? Siya ang aking nobya. Ano? Tinawag mo siyang itay? Ang iyong ama ay si Don Mancini. Ngunit may, halatang hindi pagkakaunawaan dito. Walang pagkakaiba, anak. Pagkatapos ng araw na ito, si Tina ay magiging asawa ko. Mas mabuti simulan mo nang tawagin siyang ina, anak. Hindi, walang kabuluhan ito. Tina, anong nangyayari? Sakit ka talaga. Lumayo ka sa anak ko. Tatay, Gusto mo na kasal, mahal? Gusto mo na kasal? Bibigyan kita ng hindi kayang ibigay ni William. bitawan mo ako. Mamamatay na lang ako kaysa pakasalan ka. Simulan na ang seremonya. Ngayon, narito tayo. Don Carlo Mancini. Tinatanggap mo ba si Tina? Naman, tinatanggap ko. Tingnan mo ang batong iyan, mahal. Mas malaki ang brilyante ko kaysa sa kanya. Hindi ko hahawakan ang ganoong karumihan. Tapos na ang usapan. Kasal na kami. Hindi. Pero hindi naman siya nagsabi ng i. Gusto mo bang sumama sa Diyos ngayon, Padre? Tapos na ang laro. May sakit ka, tatay.
Ninakaw mo ang nobya ng sarili mong anak? Ako na ang papatay sa'yo. Ano nang pumipigil sa'yo? Pindutin mo. Sige na, Billy. Mas kilala kita kaysa kaninuman. Mahina ka. Mali ka. Hindi. Patunayan mo. Ang huling nakatayo ang makakakuha sa nobya. CJ, gawin mo. Barilin mo. Tatay, tumigil ka, pakiusap. Ano na hinihintay mo? Nakikita mo ba yan, mahal? Mamamatay ako para sa'yo. Kaya ba niya? Ipaubayan na lang natin sa Diyos. Hayaan nating kapalaran ang pumili. William, tumakbo ka. Tatay mo siya. 3. Pakawalan mo siya. Tigilan mo. Pakiusap. Sumang-ayon ka lang. Papakawalan ko na siya. Pakasalan mo lang ako. 2. Tina, 1. Hindi. Isa kang halimaw. Masusunog ka sa impyerno. Ngayon ikaw na ang aking nobya. Humingin ka ng mabuti. Ngayon siya na ang iyong stepmother. Magpakita ka ng kaunting paggalang. Tawagin mo siyang ina. Ikaw ay baliw. Sabihin mo, ina. Pakawalan mo ako. Isa kang psycho. Pakiusap. liwanag. Pakiusap, pakawalan mo ako. Manatili ka sa akin, prinsesa. Bibigyan ko ng buong mundo. Itago mo ang maruming pera mo. At mabulok ka sa impyerno. Magiging magandang mag-asawa tayo sa impyerno. Sinabi ko sa Mary, sa ating gabi ng kasal. Sisiguraduhin kong hindi mo ito makakalimutan kailanman. Mumuhi ka sa akin na manatili ako. Humanda ka, hindi kita sasaktan.
Magtiwala ka sa akin. Ibaba mo ako, pakiusap. 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 Ibaba mo ako. Sa sandaling nakilala kita, nahumaling ako sa iyong kawalang sala, sa iyong lakas. Akala ko baka maari kang mahal ang tunay na ako. Tigilan mo. Nakakasuka ito. Ginoong Mancini, pinalabis mo na ang kahihiyan na ito. Huwag mong kalimutan kung sino ka ngayon. Ginang Mancini. Hindi iyon ang aking pangalan. Pinilit mo yan sa akin. Hindi ako magiging sayo. Lumaban ka hanggang gusto mo. Pero isipin mo muna ang pamilya mo. Anong sinasabi mo? Simple lang ang pagpipilian, mahal. Sumunod ka sa mga patakaran ko. Mabubuhay sila. Kung lalabanan mo ako, malalaman natin ang mangyayari. Isuot mo. Kung saktan mo ang sarili mo. Muli, magsisisi ka. Sumpa ko. Colton. Boss, kailangan mo ng doktor. Alagaan mo muna siya. Pero ang kamay mo, Ngayon, sabi ko, alagaan mo muna siya. opo, sir. Medical team, pumunta kayo rito. Ngayon, Ingat. Kung siya ay muling umimik, magdadaupang palad ka sa gabi sa isang hukay ng ahas. sir, susubukan kong maging malumanay. Sa totoo lang, ikaw ang unang sumakit sa akin. Kaya, huwag kang mapanggap na. Ikaw ang bayani ngayon. Alagaan mo siya ng mabuti. Karapat dapat siya sa pinakamahusay. Sig. Ano ito? Ang ideya mo ng house arrest? Bilanggo na lang ba ako ngayon? Mali ang pagkakaintindi mo, ma'am. Narito sila para maghatid ng mga regalo. Hindi para bantayan ka. Ito ang pinakabagong hindi pa nailalabas. Mga koleksyon mula sa bawat pangunahing brand. Pinili pa sa'yo, ni MR Mancini mismo. At ito ay talagang espesyal, ma'am. Sinisiguro kong magugustuhan mo ito. Ito ay pagmamay-ari ng Queen Mother ng England. Sabi ni MR Mancini, mas lalo kang magiging maningning kapag suot mo ito. Ano ito? Di para sa kuko. O kaya hush money para sa halimaw. Na nagnanakaw ng nobya ng sarili niyang anak. Sabihin mo kay Don Carlo, hindi ako mabibili ng pera. Kung may bayag siya, patayin na lang niya ako. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mabuhay bilang ibon niya sa hawla. Di ko pa nakita si Don habulin ang isang babae ng ganito. At sira-sira lang lahat. Mukhang mabait, pero pupok lang na ng agaw ng lalaki. Malamang ipinanganak sa putahan. Tulad ng mga magulang niya. Toto. Huli mo ako sa maglako ng ganyan. Pagsisisihan mo. Ang lakas ng loob mong saktan ako.
Akala mo pwedeng bully ang asawa ko. Kapag wala ako, may bayad ka. Ibigay ko sa'yo yon. Paumanhin, sir. Sige na, di ko na ulitin. Huwag mo nang pakiusapan ako. Humiling ka ng tawad sa kanya. Dahil, kung di ka niya patatawarin, makikilala mo ang Diyos bago maghapunan. Paumanhin, ma'am. Mali ako. Di na ako magsasalita. Pangako. Masakit ba ang kamay mo? Paumanhin, baby. Pangako ko, walang lalapastangan sa'yo. Habang nandito ako, Tama na. Kung di mo ako ikinulong dito, di nila magagawa. Nainsultuhin ako. Colton, magdala ka ng mainit na tubig. Ano nang ginagawa mo? Simple lang. Ibubuhos ko to sa lalamunan nila. Para matuto sila na manahimik. Isipin mo na lang na mensahe. Sir, pakiusap. Awa niyo na po. Hindi na namin ulitin. Ma'am, awa niyo po. Nakikiusap ako. Tigil. Papatayin mo sila dahil sa pagsasalita. Nababaliw ka na ba? Pagkakamali ay pagkakamali. Lahat dito sa bahay na ito, dapat matutunan na may kapalit ang pagkakamali. Baliw ka. Lumabas ka ng palihim. Para makita ang nanay mo ngayon. Lahat ng nagkakamali. Karapat dapat sa pagkakataong mapatawad. Tao siya, Don. Hindi halimbawa mo. Minsan, ang awa ang pumapatay sa'yo. Ako ang namumuno sa pamilyang ito. Dahil walang nagdududa sa desisyon ko. Ginagawa ko to para sa'yo. Di na. Walang sinuman. Ang may karapatang bastusin ka habang nandito ako. Pinoprotektahan kita. Hindi mo ba nakikita yon? Hindi ko naman hiniling. Ang proteksyon mo. Ang Diyos ay nagtuturo ng awa. Hindi niya. Pinaparusahan ang mga tao hanggang kamatayan. Sa maliliit na pagkakamali. Kaya, siguro ang Diyos ay hindi kailanman naging parte ng bahay na ito. Ang mga patakaran ay patakaran, Ina. Walang sinuman ang nasa ibabaw nito. Kahit ako. Halimaw ka. Isang pusong demonyo. At hindi ka magbabago kailanman. Boss, ano na ngayon? Gagawin ko ba? Kalimutan na. Ikulong mo sila. Walang nangyaring masama. Tina, ako ito. Huwag kang matakot. William, dumating ka para sa akin. Paumanhin tungkol sa kasal. Hindi ko alam na ama mo pala siya. Kumusta ka ba dyan? Wala sa iyo ang kasalanan nito. Tina, sumama ka na lang sa akin. Iwan natin itong bangungot sa likod. Maaari tayong magsimula muli. Ikaw at ako lang. Pero, paano ang mga magulang ko? Nasa kamay pa rin ni Don sila. Inayos ko na. Pinag-ayos ko ang mga tauhan ko. Pailabas sila doon. Sa ngayon, ang pinakaligtas nating gawin ay umalis na. Magtiwala ka sa akin. Salamat, William. Salamat. CJ. Tara na. Oh, ito ay masama. Kakatakas lang ng binibini at ng binatang amo. Kailangan kong sabihin ito kay Ginoong Colton ngayon. Paano ko siya mapipigil na umalis? Paano ko siya mapapaibig sa akin? Talaga? Mahal niya ang mabubuting tao. Di ba? Magdonete sa kawanggawa. Siguro sa simbahan. Ipakita mo sa kanya na may puso ka. Baka magbago lang ang lahat. Boss, may problema tayo. Wala na siya. Tumakas siya kasama ang anak mo. Pinag-iisipan ko ng husto. Paano makuha ang loob niya? At tumakas siya kasama ang anak ko. Hanapin niyo sila.
Baliktarin mo ang buong lungsod kung kailangan. Gusto ko siyang mabawi. Kahit anong mangyari. Tina, ayos lang. Ipinapangako ko ilalabas kita rito. Kahit anong mangyari. Ano ba ito? Diyos ko! Sino yan? Ano nang gagawin natin? Sandali lang. Wisit, Bumalik ka. MRS Mancini, kailangan mong lumabas. Paniwala ka sa akin. Hindi mo gustong makita ang boss na galit. Tatay. Diyos ko, nanay. Pasensya ka, William. Hindi kita papayagang isugal ang lahat para sa akin. At hindi ko kayang iwanan ang mga magulang ko. Tatay, nanay, Huwag kayong mag-alala sa amin. Tina, umalis ka na rito. Habang may pagkakataon ka pa. Anak ko, huwag kang lumingon sa mga halimaw. Kaya ang aking munting anghel, handang iwanan ang kanyang mga magulang. Dahil sa isang pagliligaw. O baka naman pinlano mo nang tumakas. Kasama ang ibang lalaki. hindi yan totoo. Kung gayon, malamang. Si William ang taksil. Sinusubukang nakawin ang babae ng kanyang ama. Mukhang, ang sarili kong anak ay naghahanap ng kamatayan. Hindi. Pakiusap. Ako ang may kasalanan. Ito lahat ay ideya ko. Pinakiusapan ko siyang tulungan akong tumakas. Kung maihahanapin kang parusahan. Piling ako, huwag mong idamay si William. Anak mo siya, Don. Pakiusap. Mahabag ka sa kanya. Huwag kang makiusap sa kanya. Tina, halimaw siya. Hindi niya alam kung ano ang maging tao. Sige, patayin mo ako. Gawin mo. Dahil sa sandaling gawin mo yan. Hinding-hindi na ako makakalimutan ni Tina. Hindi mo na kailanman makukuha ang puso niya. Kahit anong gawin mo. Iyon ba ay dapat magpapasindak sa akin? Sa tingin mo ba talaga? Hindi ko ipipitik ang gatilyo. Baliw ka. Don, anak mo siya. Hindi naman siya tunay na anak mo, boss. Halos. Umalis ka, Tina. Kung gusto mong barilin siya, ako muna ang barilin mo. Ganito kalaki ang pagmamahal mo sa kanya. Mamamatay ka para sa kanya. CJ. Ginawa mo ang desisyon mo. Colton. Ano? Huwag pakiusap. Pakiusap. Pabayaan mo sila, pakiusap. Nakikiusap ako, pakiusap. Pakiusap, pakiusap. Pakawalan mo sila. Pakiusap, nakikiusap ako. Nakikiusap ako.
Dahil mas mahalaga siya sa'yo kaysa sa akin kailanman. Tingnan natin kung ano ang iyong babayaran. Simple lang, baby. Siya ang mamatay. O ang mga magulang mo ang mamatay. Oras na para pumili. Hindi. Huwag mo akong pilitin na gawin ito, pakiusap. Alam kong mali ako. Pakawalan mo sila, pakiusap. Ako na lang ang maiiwan, nanunumpa ako. Hindi na ako muling susubukang umalis. Huli na. Hindi ko tinatanggap ang pangalawang pwesto sa puso mo. Huwag mong kalimutan, Anghel. Sino mang mahalaga sa'yo, maging handa kang ilibing sila. Gawin mo. Hindi. Pitikin mo ang gatilyo. Ibibigay ko si Billy. Gagawin ko ang lahat. Hayaan mo lang siyang umalis. Pakiusap. Kung hindi niya kayang patayin ang kanyang kasintahan, ang kanyang ama na lang ang kukunin ko. Colton, Huwag. Huwag tumigil ka. William. 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 William, pakiusap. Pakiusap. Patawarin mo ako. Kasalanan ko itong lahat. Pakiusap. Huwag mo akong iwan, pakiusap. Pakiusap, pakiusap. ganito ka ba magluksa para sa kanya? Dahil lang sa nasugatan siya. Ikaw ang bumaril sa kanya. Halimaw ka. Anak mo siya. Paano mo nagawa? Makinig ka sa akin. Ang ganda ng mga mata mo. Ayokong makakita ng luha sa mga yan. Para sa sinuman maliban sa akin. Nakakasakal ang pag-ibig mo. Kung alam ko lang, na ganito ka pala kabangis. Hayaan ko na lang sana mamatay ka. Kaysa iligtas ka. Huli na. Iniligtas mo ako. Habang buhay ako, ang sinumang mahalaga sa'yo ay mamamatay. Kung gayon, mahalin mo ako. Mahalin mo ako, Don. Mahal kita. Kaya magpakasama ka. Boss, Tumigil. Ngayong gabi, ang marinig na mahal mo ako. Iyon lang ang gusto ko. Baliw ka. Talagang baliw. Hindi ko masabi kung gaano ito kahalaga. Ang marinig na mahal mo ako. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Wala kang makukuha sa akin kahit kailan. Kawawa ka. Pagkamatay mo, walang sino man ang magluluksa para sa'yo. Walang sino man ang magluluksa para sa'yo. Ang baluktot mong kaluluwa ay hindi kailanman makakaalam. Kung mahal na sana mali ka. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang makita ka. Araw-araw. Masyado ba yun? Tina, boss, Pinatay ko ba siya? utos ni boss. Walang dapat humawak sa'yo. Pero ipagdasal mong magising siya. Siya lang ang makakapagligtas sa'yo. Mamamatay ba siya? Mamamatay ba siya? Nanay. Binaril ko siya. Pinatay ko. Pinatay ko si Don. Hindi anak. Hindi mo kasalanan yan. Wala siyang ibinigay na pagpipilian. Siya ang may gawa nito. Hindi ikaw. Tama siya, Tina. Kailangan nating dalhin si William sa ospital.
Yun ang mahalaga ngayon. William. Magiging maayos din ito. Ililigtas ka namin. Sana, William. Bumalik ka sa akin. Sobrang pasensya na. Kasalanan ko lahat ito. Magiging maayos siya. Maniwala ka. Nababaliw yung bata sa'yo. Hindi basta-basta sumusuko ang ganyang klase ng lalaki. Gigising siya, makikita mo. Kung maaari lang sanang manatili ka. Hindi kita pipilitin. Gusto ko lang makita ka. Araw-araw. Masyado ba yun? Tina, Tigilan mo na yan, Tina. Huwag mong hayaan. Ang halimaw na yan sa puso mo. Itinulak ka niya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Hindi ito pasan mo. Pagkatapos ngayon, tapos na kayo ng demonyong iyon. Tapos na magpakailanman. Malanding puta ka. Paano mo nagawang saktan ang don ko? Tina, Tina. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Sino ka ba talaga? Anong karapatan mo? Kasama ko si Don. Mula pa noong 18 taong gulang ako. Hindi siya mabubuhay nang wala ako. Ako lang ang babae. Na tunay niyang minahal. Ang kapal ng mukha mo. Malandi kang. Pukpok. Nambubulahaw ng mag-ama. Magdasal ka man maghapon. Makaawa ka man sa Diyos. Walang kapatawaran. Para sa basurang tulad mo. Wala akong kasalanan. Nabubuhay ako ng maayos. Hanggang si Don Carlo. Ang sumira sa lahat. Kung may nagkasala man dito. Siya iyon. Huwag mo akong dramahan. Sawa na ko sa iyong pag-iyak. Kung ang don ko ay hindi magising, patay ka at ang buong pamilya mo. Ikukulong kita sa silong. At papakiusapin kitang mamatay. Dahan-dahan. Huwag. Hindi niyo to pwedeng gawin sa amin. Sino ka ba para gawin to? Ma, Anak ko, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba nila? pa. Pasensya na. Pa. Ma. Kasalanan ko lahat to. Ako ang dahilan. Hindi, anak. Hindi ito kasalanan mo. Hindi talaga. Tubig, pakiusap. Saglit lang, pakiusap. Atlong aw. Walang pagkain, walang tubig. Sa ganitong bilis. Kung hindi magigising si Don Carlos, tayo ang mauunang mamatay dito. Susubukan ko ulit. Kailangan kong subukan. Tatay, hawakan mo siya. May tao ba dyan? Pakiusap, pwede ba tayong bigyan ng tubig? Ang nanay ko. Hindi na kaya ng nanay ko. Pakiusap. Tulungan niyo kami. Pakiusap. Pakiusap. Mawawalan ng malay ang nanay ko. Nakikiusap ako. Kahit tubig lang. Gusto mo ng tubig. Sage. Anong ginagawa mo?
Magsamo ka. Baka payagan kitang uminom. Si, magsamo ka. May sakit ka. Mga halimaw kayo. Makakatanggap kayo ng nararapa. Talaga? Nasaan na ang karma na yon? Mukhang kayo ang mamamatay. Hindi ako. Matigas ang ulo pa sa isang anak sa labas. 3 bises na sinubukang patayin ka. At buhay ka pa rin? Tapos na ang laro. Pirmahan mo. Isuko mo ang iyong karapatan ngayon. Sa panaginip mo, May lakas ka pa? Baka ito ang makapagpabagsak sa'yo. huwag. Nanay. Gordon, may sakit ka. Huwag mo siyang hawakan. Ilayo mo ang maruruming kamay mo sa kanya. Wala siyang halaga kundi dumi. Isang puta na gumapang sa kama ng tatay ko. Mukhang disente, pero hindi magtatagal. Sayang namatay siya. Bago pa ako matapos. Magsaya. Papatayin kita. Narinig mo ba ako? Papatayin kita talaga. Ay. Kung makakaligtas ako dito, susunugin ko ang buong sumpa mo. Sila ang baybayin. Hanggang sa lupa. Pero hindi ka makakaligtas. Nakikita mo ang kagat ng ahas. Sa lig mo, ipinadala ako ni tatay. Yung ahas na iyon, alaga niya. Wala kang halaga. Sa kanya, isingin mo na ang sarili mo, aking munting, di kapatid sa ama. At tumunta ka sa impyerno. Traitor. Hindi ka mapapatawad ni tatay nito. Siya ang nag-utos nito. Lahat ng ito, isa ka lang. Sa gabal sa plano, Don. Mamatay ka na, walang sino man, nagmamalasakit sa iyo. Salamat sa Diyos nagising ka na. Nasaan si Tina? Bakit ikaw ang nandito? Hindi siya. Laditina ay kasama ni Jessica. Ano? Anong ginagawa mo? Kapag ganyan ka pa ring tinititigan mo ako, puputulin ko ang magaganda mong maliliit na mata. Glabas, manting asong babae. Ano ang nakakatawa? Ikaw, Jessica, nakakaawa ka. Lahat ng ito, para sa isang lalaking hindi ka mamahalin. Ginawa mo ang sarili mo. Maging kanyang halimaw, kanyang alipin. May matalas ka pa rin. Bibig, sa palagay ko hindi pa kita tinuturuan. Ang sapat na sakit. Tina, Papatayin kita dahil dito. Demonyo ka. hindi. Ina aking munting anak. Diyos, nakatingin ka ba? Maawa ka. Makinig kang mabuti, basura. Si Don lang ang nagmamahal sa akin. At sa oras na magising siya, patay ka na at nabubulok. Kaya huwag mong masyadong mataasan ang sarili mo. Dalhin mo rito.
Narito ang pagkain at tubig, tulad ng gusto mo. Pero ito ang catch. Isang malinis lang. Ang isa ay may lason. Ikaw ang mamili, mahal. Tingnan natin kung gaano karami ang swerte mo. Hindi, ako na lang. Iwanan mo ang anak ko. Ako na. Hindi. Tatay, wag po. Pakawalan mo siya. Ako na lang. Nagtuturo ng awa ang Diyos. Ang ginagawa mo ay magpapahamak sa kaluluwa mo magpakailanman. Tumahimik ka. Sapinin mo ang bibig niya. Hoy, inumin mo. Wag pakiusap. Inumin mo. Tiyak na may lason ang tubig na iyan. Hindi ko kaya. Tumingin ka sa akin. Buksan mo. Huwag, huwag. Buksan mo. Pakawalan mo siya, ngayon. Don. Don, gising ka. Salamat sa Diyos. Sobrang naalala ko. Alisin mo ang kamay mo. Pasensya na, baby. Nahuli ako, nandito na ako ngayon. Ikaw ba ang gumawa nito? Siya ang unang nanakit sa'yo. Ako ay, sinusubukan ko lang na. Anong ginagawa mo? Kailan pa naging karapatan mo? Ang magdesisyon para sa akin. Don, baliw ka ba? Sasaktan mo ako. Dahil sa babaeng yun? Huwag, huwag, Don. Hintay. Hintay, Don. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Hindi ko nakikita noon. Sa ganitong paraan ang pagtingin ko sa'yo. Mahal mo ba talaga ngayon? Itang babae na yon. Huwag mo hawakan ang bahay ko. Uli, tingnan mo lang kung ano ang mangyayari. Patay ka na. Pumili ka. Inumin mo ito. Huwag mo akong pilitin. Gawin ito. Don, hindi mo ito magagawa. Sa akin, sinuportahan kita palagi. Mula pa noong ako ay 18 taong gulang. Kalahati ng iyong imperyo, nagmula sa aking dugo at mga bala. Nandito pa rin ang aking mga peklat. Baka nakipaglaban ka para sa akin. Ngunit kinuha mo rin ang parehong halaga. Inumin mo ito. Don. Don, nagsusumamo ako sa iyo, akiusap. Hindi. 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 Parehong baso. Why may lason? Pareho itong nakamamatay. Hinding-hindi sasaktan ng amo, si Ginang Tina. Tatanggap pa siya ng bala para sa kanya. Nilason mo siya dahil sa selos. Tapos ka na. Tina, Boss, nakalunok na po. Itong babae ng konti. ikulong mo si Jessica sa hukayan ng ahas. Gawin itong mabagal para hilingin niya. Namamatay na lang siya. Oo, Gino. Huwag po Don. Pakiusap. May mga ahas doon. Mamamatay ako. Don. Huwag. Miss Clark. Matapos ang ginawa mo, ay Ginang Tina. Sa tingin mo ba talaga, pababayaan ka pang mabuhay? Pakiusap. Pakiusap. Kumusta na siya? Natakot ako na nilason na siya. Nagawa namin, alisin, kamihan ng lason, sa kanyang katawan. Ngunit may natira pa at dahil sa malubha niyang pinsala, ang sitwasyon ay seryoso. Kailan siya gigising? Ako, Kailangan niyang gumising. Naririnig mo ba ako? Pagalingin mo siya. Ginoong Mancini, gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Ipinapangako ko sa iyo. Hindi mo ako maaaring iwanan, Sinta. Buksan mo lang ang mga mata mo. Kailangan kita. Bastardo ka.
Gusto mo ba mamatay na? Matanda ka? Tama na. Magpakita ka ng kaunting paggalang. Siya ang aking biyenan. Dahil sa'yo naging ganito si Tina. Halimaw ka. Kung hindi siya magigising, gagamitin ko ang aking huling hininga para pagbayarin ka. Sinasabi ko sa'yo, totoo ito. Magigising si Tina. Kung hindi siya magigising, ibabaon ko ang lahat ng may kasalanan. Sa libing kasama niya. Kasama na ako. Sana naman totoo ang sinasabi mo. O sumusumpa ako. Hinding-hindi kita pababayaang lumaya. Bastardo, sabi ng doktor, kailangan ni Tina ng lubos na pahinga. Kaya kailangan ninyong umalis na. Gaano pa ba katagal bago mo? Buksan ang iyong mga mata. Kapag nagising ka na, sigawan mo ako, saktan mo ako. Kahit anong gusto mo, bumalik ka lang. Colton, Boss, gusto ko itong ospital. Bawat silid, bawat pasilyo. Mula ngayon tahimik. Kahit sino na gumagawa ng ingay. Palisarin mo. O patigilin mo na sila ng tuluyan. Walang dapat gumugulo sa aking asawa. opo boss. Pero may isang bagay. Dapat mong malaman. Ang mga sigaw ng pagbati ay para sa isang himala. Ang lalaki sa katabing silid, koma siya ng 5 taon. Kagigising lang niya. Ang pamilya niya ay nag-aasal. Para sa kanya sa simbahan. Araw-aw. Araw-araw. Sa loob ng 5 taon. Impossible. Si Don Mancini, yan sa simbahan. Ano? Kahit ang hari ng mga mamamatay tao, nagmamakaawa na sa Diyos? Nakakatawa. Baka mamamatay na siya. Baka may kanser siya. Kinukunan ko ito ng radyo. Hindi maniniwala ang boss ko. Panahon na para kumilos. Sa East Coast. Boss, sigurado ka ba dito? Kung may makakita sa'yo dito, masisira ang pangalan mo. Panginoong Jesus, nakikiusap ako para sa asawa ko, si Tina. Kung papagisingin mo siya, gagawin ko ang lahat. Kahit ano. Ibalik mo lang siya sa akin. Nang tignan ko ang nakaraan. Wala ni isang araw mula nang makilala niya ako na naging masaya si Tina. Sa loob ng 7 araw, babalik ako para pakasalan siya. Pagkatapos na yon, si Tina na ang magiging asawa ko. Mabuti pa na. Ang nanay niya, anak. Isa akong baliw na hindi marunong magmahal. Nabigo ko siya. Walang pasensya. Walang lambing. Puro kontrol lang. Ang ginawa ko lang ay saktan siya. At ngayon, nagdurusa siya. Dahil sa akin. Nakikiusap ako sa iyo, Panginoon. Parusahan mo ako sa mga kasalanan ko. Huwag siya. Iniligtas niya ang buhay ko. Kunin mo ang lahat sa akin. Ang kainga ko, ang kaluluwa ko ngunit. Hayaang gumising siya. Pakiusap. Ano ang ginagawa mo dito, Mancini? Hindi ba? Sapat na ang pananakit mo sa kanya? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na tumapak? Dito sa bahay ng Diyos. Dumating ako para humingi sa Diyos na iligtas ang aking asawa. Iyon ang gusto ko. Hindi sinasagot ng Diyos ang mga panalangin ng mga demonyong gaya mo. Kung talagang mahal mo ang aking anak na babae, lalayo ka lang ng gusto sa kanya. Alam ko, nabigo ako sa kanya. Napag-usapan na natin ang tungkol kay Jessica. Ngunit mula ngayon, Walang mula ngayon pa sa iyo. Hindi mo malalaman ang tunay na pag-ibig. Kahit na direktang tamaan ka nito. Mula nang makilala ka ni Tina. Wala siyang kahit isang araw na naging mapayapa ang buhay. Ikaw ang pinakamasamang bagay na nangyari sa buhay niya. Martin, hindi siya nararapat na nandito. Winasak niya ang buhay ng aking munting anak. Halika na, sumama ka sa akin. Basahin mo ito.
bago ka magpatuloy sa paninisi. Siya. Nag-donate ng $100 milyong para sa muling pagtatayo ng simbahan, para papakain at papaal sa mga mahihirap na bata. Ito ay para sa kanyang pagsisisi. Isang pagkakataon lang ang hiningi niya para makapanalangin para sa buhay ni Tina. Kung sana mas maaga siyang nakita ang tamang landas. Siguro si Tina, sa kama ng ospital ngayon. Boss, kumain ka naman ng kaunti. Boss, gising na si Tina. Sa wakas ay gising na siya. Gising na siya. Oh Diyos ko. Gising na talaga siya. Boss, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Okay lang ako. Dalhin mo lang ako sa kanya. Ngayon din. Tina. Gising ka na, baby. Nandito ka talaga. Akala ko na wala kita magpakailanman. Huwag mo akong hawakan. Nakakasuka ka. Ayaw mo talaga akong makita. MRS Tina, pakiusap. Nagdadalaw siya. Tigil. Lumabas ka na. Gising ka na, baby. Nasaktan ka ba? May nararamdaman bang masama? Kung alam ko, ikaw ang unang makikita ko. Hindi na ako gigising sa koma. Kakagising mo lang. Kukuha ako ng pagkain para sa'yo, okay? Hindi ako kumakain ng mais. Pasensya na. Hindi ko alam. Mukhang hindi ko talaga. Kilala ang tunay na ikaw. Tigil! Huwag kang magkunwaring tagapagligtas. Ang nobya mo, muntik nang pumatay sa mga magulang ko. Hindi kita kailanman patatawarin. Don, nakakasuka ka. Makakalat ka palagi sa paningin ko. Anong ginagawa mo? Nakakulong na si Jessica ng tuluyan. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hindi na magkakaroon. Kung galit ka pa rin, magpakatatag ka muna. Sigaw ka, suntok. Gawin mo ang kailangan mo. Hindi ako lalaban. Bakit siya ganyan? Ma! Tina. Anak, Paano ka? Kung malalaman ni Don. ipinadala niya kami. Sabi niya kailangan mo ng kamilya. Hindi ba ito luto ni Don? Anong nangyari?
Ano? Ginawa ito ni Don? Nasa simbahan siya. Buong 3 araw. Nananalangin para sa iyo. At hindi lang iyon. Inayos niya ang tumutulong bubong namin. Ginupitan ang hardin. Nagtrabaho hanggang halos hindi na siya makatayo. Pakitang tao lang iyan. Palagi siyang nagpapasikat. Siguro. Pero nakita siya ng katay mo na nananalangin. Sa simbahan ng nakaluhod. Buong gabi. Nang ilang beses pa. Ano? Hindi siya naniniwala sa Diyos. Pero pa sa iyo sinubukan niya. Hindi umalis sa altar hanggang madaling araw. Buong lungsod pinag-usapan. Ipakita mo sa kanya. Siya. Nanatili siyang nakaluhod ng 3 araw. Sa harap ng lahat. Alam niya kung ano ang ginagawa nito. Sa reputasyon niya. Sa pamilya. Bakit? Bakit mo pinadaanan? Ang lahat ng ito para sa akin. Don, wala akong ginawa para sa iyo. Sabihin mo sa akin, baby. Alam mo ba ang ibig sabihin? Kapag ang isang babae ay lumuhod sa pagitan ng mga hita ng lalaki at umiiyak ng ganito. Bastos, iyan lang ba ang iniisip mo? Kaya, bakit ka umiiyak? Dahil nag-aalala ka sa akin. Naman, syempre, ipagdiriwang ko kung basta mawala ka na. Baka isang taong kagaya ko ang karapat-dapat dito. Pero kung wala ako dito, sino ang hahalik sa'yo ng ganito? Hindi ko na matiis. Pinaglalaruan at tinutukso ako. Ano ba ako gawin sa'yo? Bakit hindi mo ipakita sa akin? Ano ang mangyayari? Sa mga masasamang babae. Ang daming peklat. May isang batang lalaki. Hindi niya nakita kailanman ang kanyang ina. Lahat ng tao tinatawag siyang halimaw. Pero ang gusto lang niya ay sabihin sa kanya, Inay, kahit na isa kang halimaw, mahal pa rin kita. Kaya palihim siyang bumababa sa silong kung saan nila siya ikinukulong. At sa tuwing nahuhuli siya ng kanyang ama,
Binubugbog niya siya halos mamatay. Kaya, ginawa ito sa'yo ng ama mo. Hindi ako nagsisi kahit kailan. Nang bandang huli, pinatay ng batang iyon ang kanyang ama at pinatay ang kanyang kapatid. Gumanti para sa kanyang ina. Nanatili sa libingan niya. Sa wakas napatunayan ko sa kanya na ang nasirang batang iyon, lumaki na. Naging matapang para ayusin ang lahat ng bagay. Tina, bigyan mo ako ng pamilya. Bigyan mo ako ng tahanan. Kailangan kita. Patawad. Hindi na kailangan ng paumanhin. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Mahal kita. Sinta. Ako rin. Plano mong pagsasawain ako ngayong gabi. Prinsesa. Magmahal ka ng banayad. Kung hindi ako masisiyahan, wala nang susunod. Para lang sa aking munting reyna. Masamang gabi. Sulit ba? Masaya ka ba? Narito ka sa tabi ko. Iyon lang ang kailangan kong kaligayahan. Hindi mo alam kung gaano kita kamahal. Gutom na ako. Hindi ako sasali sa ikalawang round. Nawalang laman ang tiyan. Sige, matakaw. Magluluto ako ng almusal. Nagbago na talaga siya. Ang pagmamahal sa isang mafia boss. Mas madali pala. Kaysa sa inakala ko. Babalik ako. Tina. Huli na ba ako? Nagdesisyon ka na maging stepmom ko. Nakalabas ka na sa ospital. Ayos ka lang. Huli na ba ako? Nagdesisyon ka na maging stepmom ko. William. Pasensya na. Pasensya na sa pagkabigo. Buhay pa ako. Pasensya saan? Sa pagbaril sa akin. Kasama ang sarili kong ama? O sa pagtulog sa kanya? Sa hap ko. Parang hindi mo mapigilan? William, hindi ko sinasadya. Ayokong masaktan ka, yung puto. Hindi ko sinasadya. Huli na. Pa sa mga dahilan, Tina. Traitor ka. At ngayon? Magbabayad ka. Colton, Anong nangyari, boss? kunin ang security footage. May kumuha sa kanya. William,
Ginawa na rin niya ang kilos niya. Ipatawag lahat. Ngayon, tapusin ko na to. Minsan at magpakailanman. Anong ginagawa mo, William? Pakawalan mo ako, please. Pasensya na, Tina. Pero kailangan ko ang kidney mo. Mailigtas ang nanay ko. Akala mo ba talaga na nagkita tayo dahil mahal kita? Newsflash. Sakto ka lang sa kailangan. Yun lang. Pero ikaw. Malanding puta. Ninakaw mo ang tatay namin. Iniligtas siya ng nanay ko. Inalikuran niya ang nanay ko para sa'yo. Dapat kayong mabulok. Ginamit mo lang ako mula pa sa simula. Ikaw, hindi mo ako minahal. Ama. Ang tanging tao na mahalaga sa akin ay ang nanay ko. Para sa kanya, gagawin ko ang lahat. Sino pa ba ang magkakagusto sa boring na anak ng pastor? Si Don Carlo lang ang makakatiis sa'yo. Bastos ka. Magbabayad ka nito, William. Hindi nagkakamali ang karma. Wala yon. Mamamatay ka ngayong gabi. Kahit anong mangyari. Huwag kang mag-alala. Mararamdaman at makikita mo lahat. Hindi ka lang makakagalaw. Huwag mo akong hawakan. Tigilan mo iyan. Lumayo ka sa kanya ngayon. Umatras ka. Isang hakbang pa. Papatayin ko siya. Colton. Kapag hinawakan mo si Tina, sisiguraduhin ko ang hindi kailanman mahanap ang katawan ng nanay ko. Bastos ka. Huwag mong banggitin siya. Kung wala siya, wala ka sa East Coast. Siya ang tumanggap ng bala para sa'yo. Ngayon, nahulog ka sa babae ng anak mo? Anak? Akala mo anak kita? Anong sinasabi mo? Pinakasalan ko ang nanay mo. Dahil kailangan. Hindi para sa akin ang balang iyon. Para kay Gordon iyon. Ang kapatid ko. Itong araw na ang nakalipas. Ako mismo ang pumatay sa kanya. Siya ang totoong ama mo. Hindi. Kasinungalingan yan. Don, Sinira mo ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawalan na minamahal ang nanay ko. Don. Don. Don, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan. Pakiusap, pakiusap. Huwag kang umiyak. Sumumpa ako. Sa altar. Hindi ko sinasadya. Ako ang anak mo. Di ba? Sabihin mo, anak mo ako. Pakiusap. Lumayo ka sa kanya. Huwag mo siyang hawakan. Hindi mo karapat-dapat yan. Colton, Opo, ma'am. bilang babae ng pamilyang Mancini, iniutos ko sa'yo na palayasin sina William at ang nanay niya mula sa Estados Unidos. Huwag na silang magpakita sa East Coast muli. Tumigil ka. Hindi mo ito magagawa. Don. Don, anong nangyayari? Don, pakiusap, huwag mo akong iwan. Don, manatili ka sa tabi ko. Don. Don.
Ano yung tinititigan mo? Sinabi ko lang. Hindi ako nananaginip. Mukhang tinanggap mo na sa wakas. Ang pagiging asawa ng amo. Parang may pagpipilian pa ako. Lalo na, dahil dinadala ko ang anak mo. Seryoso ka ba? Huminahon ka lang, Magkakaroon ba talaga tayo ng sanggol? pero huwag kang masyadong magpapasaya. Dahil kapag ipinanganak na ang sanggol, ang makapangyarihang Don Mancini, opisyal nang nakaduti sa pagpapasuso ng bote. At tungkol sa lahat ng mga malilim na negosyo. Lahat ay magiging lehitimo na. Mula ngayon, magiging mabuting ama ako. Tina, marami akong nagawa na hindi ko maipagmamalaki. Ngunit mula ngayon, ikaw at ang ating anak lang. Wala nang ibang mahalaga. Tina, salamat sa paghilang mo sa akin. Palabas ng kadiliman. At binigyan mo ako ng bagong buhay. Salamat, Diyos, sa pagsasama-sama mo sa amin.